He
to worship the Lord. Bigay natin yung rest natin para makapagsamba sa aming Panginoon. Sa aming langit, sumasa
masumpungan ka, sana kong lihim. Mamuri ko hangin sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpapailaman. Ang papuri ko hangin sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpapailaman. Ang papuri ko hangin sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko, sa'yo nagpapailaman. Ang papuri ko hangin sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko, sa'yo nagpapailaman. Nananatili sa'yo, sasabayin ka, sana kong lihim. Mananatili sa'yo, masumpungan ka, sana kong lihim. Mananatili sa'yo, sasabayin ka, sana kong lihim. Mananatili sa'yo, masumpungan ka, sana kong lihim. Father God, we thank you, Lord God, for this morning. Lord, mananatili kami, Lord God, sa iyong piling, sa iyong presensya, Lord God, sa bawat araw, Lord God, ibinigay mo sa amin. Lord, patuloy ka namin sasabayin, pupurihin, Lord God, sa buhay namin. Kasama ang pamilya. Salamat, Lord God. Salamat, Lord God, for your presence, Lord God. Sa kabutihan mo, nakatagan mo, Panginoon, sa buhay namin. Wala na walang gawin, Lord God. Tapat ka, at hindi mo kami pinabayaan. Salamat, salamat, Lord God. We honor you in this place, Lord God. In Jesus' mighty name, we pray, everyone say, Amen. Sige po, anak lang ko ng tatlong matao. Tatlong matao at 1 minute po. Very good. Praise God. We can all be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. God is good. How would you feel? Baka lalo po yung paramdaman nyo nung magsalita kayo kay alang makirang buhay. O kaya po, baka lalo yung paramdaman nyo nung sasabi
kasabihan naman yung kasabi mo. Makalala ko yung paramdaman yun nung sasabi ko ang importanteng message. Kaya mag-cellphone yung kasabi mo, kaya nakalala. Magsalita ka pa. Alina ka na? Alina ka na? Amen? So ngayon po, magsalita yung binukatang kay kalapit na atam. Hindi na kaya pong malalang respeto. Nung isa ako pong magkape, ay ba na ako? Kasi pwede na ako magkape bungan do. Pero yung pong oras ay hindi. Mayan ko pong pabor kaya kayo. Respetuhan tayo po yung presence ng Lord so that malaya yung kumilos kaya atam. Amen? Amen? Amen. Amen? Amen. Are you excited? Amen. Excited po ba kayo? Amen. Amen? Tayo po ay nasa tinatawag na Advent season. Adviento sa alam. Yeah. From December 1st to December 24, it is an Advent season. Ibig na pong sabihin ng Advent is arrival or abing po initang gagalakan tayo. No? Inaalala po natin yung pagdating ng ating Panginoong Yesus. Kaya po for the past 2 weeks, ang ating pong message ay nakasentro sa tinatawag na pag-asa. Amen? Tanongin mo yung katabi mo, meron akong pag-asa. Amen? Tatlong linggo na lang po and tapos na ang 2024. Only 3 weeks to go bago po matapos ang 2024. No? Sabihin mo sa katabi mo, God is so good. Nandito ka pa? No, we are alive. We are kicking. No? Tayo nakatayo pa rin. Amen? So, ano po ba yung dapat na maging attitude natin sa katapusan ng taon nito? Merong mga tao sila ay nalulungkot dahil baka hindi nila na-achieve yung kanilang dinidesire na goal or outcome na mangyari no, sa 2024. Kasi every January, mahilig tayo mag-set ng New Year's resolution. Magpapakapayat na ako. Hindi kasama yun sa aking New Year's resolution. Na? A-achieve ko to. Bibilihin ko to. Kapatid, maaaring hindi mo na-achieve yan on this year, 2024. Sasabihin natin, 3 weeks na lang. Pero alam niyo, kapatid, ito po yung ating mensahe ngayong umaga na ito na naka-relate doon sa ano ba dapat yung attitude natin. No? Hindi lamang po hope, yung meron na, dapat na meron ka. No? Hindi lang yung dapat nag-look forward ka, hindi lang dapat yung nag-expect ka sa Lord. Pero pangalawang attitude na dapat meron ka ngayong season na ito ay yung tinatawag na pasasalamat. Hindi lang pag-asa ang dapat na meron ka sa puso mo, kung hindi dapat ang puso mo ngayon, punong-puno rin yan ng pasasalamat. Amen? So, ito pong message natin this morning ay pinamagatang how to be grateful for your life. Paano ka maging mapagpasalamat sa iyong buhay? Ang sabi po ni William Penn, the secret of happiness is to count your blessings while others are adding up their troubles. Ano yung binibilang mo sa buhay mo? Blessings o troubles? So, yun daw po yung sikreto. Kung gusto mo maging masaya sa buhay mo, learn how to count your blessings. People daw po who are thankful are, number 1, less depressed. Get better grades in school. Uy, mga estudyante, kapag daw ikaw ay mapagpasalamat, you have better grades in school. No? You sleep better kapag ikaw ay mapagpasalamat. You stay healthy and you have deeper friendships. Oo nga naman, no? Sino yung gustong makasama ang complainer? Di ba? Iniwasan natin ang mga pag-complain. Retang madaling nga daling kapampangan. Masainsing. Talagang ka sabi rin, ito yung makagaling ng energy. Pero kapag pala yung tao mapagpasalamat, most of them have deeper friendships. And last, they have a brighter outlook on life. Kapag sabihin ng tao mapagpasalamat,
kung down ka, yung bahay may paksabihan, wala mo mag-dailap ko. Sisigla ko. Every time that you talk to persons, no, mapagpasalamat. Amen? Amen. Sabi po ng Proverbs 17:22, a happy heart is good medicine. A joyful mind causes healing. But a broken spirit dries up the bones. No, yung po palang pusong masayahin is a good medicine. No, ito po, base sa pag-aaral, yung mga taong na-diagnose ng merong malalang sakit, for example, cancer, and then kinompare nila yung mga may sakit na cancer. Those people na merong good outlook, positive, no, joyful, sila yung madalas na gumagaling from their sicknesses. At yun namang nade-depress, no, nagiging malungkutin because of their diagnosis, sila yung maagang namamatay. Which proves itong Proverbs 17:22 that a happy heart is a good medicine. Loyan mo lang kasipin mo na ano yung ubas niya o pasas niya? Ano ka ba niya? Ubas ba o pasas? No? Kapag po yung tao, stress, malungkutin, gugnutin, nakikita sa mukha, di ba? Amen? Pero sabi dito, a joyful mind causes healing. If your mind, no, sabi po ng Bible is, think of those things, sabi niya, those that are praiseworthy, righteous, no, noble, yun daw yung iyong isipin. Amen? Ang sabi po in other translation, in Good News Translation, ng Proverbs 17:22, being cheerful keeps you healthy. Sino gusto maging healthy? Amen. Be cheerful. It is a slow death to be gloomy all day. Unti-unti mo daw pinapatay ang iyong sarili, ang iyong buhay, if ikaw ay malungkutin. Amen? Amen. Kaya nga po, as people of God, as follower of Christ, ito po yung gusto ng Panginoon sa atin. Sabi niya sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. Ibig sabihin, whether in bad times or in good times, matuto kang daw magpasalamat in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. So, sabi sa Tagalog, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Sabi mo sa katabi mo, kahit anong mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga anak kay Kristo Jesus. Amen? Yan po yung kalooban ng Lord sa atin. Whether kinakain mo tuyo or lechon or baka, okay, or sardines, no? Learn to give thanks in all circumstances. Amen? Whether your life is moving smoothly or parang ang daming storm, ang daming bako, learn to be thankful. Amen? Alam niyo po ba that an attitude of gratitude is like a muscle? Kailangan mo siyang i-exercise para lumakas sa buhay mo. Amen? Amen. Meron akong naalala ng kwento. Lagi niyang sinasabi that God is good all the time. God is good all the time. Yan yung lagi niyang dinideclare sa buhay niya. And then one time, naputulan siya ng daliri. Naputol yung daliri niya. Pero sabi niya pa rin, God is good all the time. God is good all the time. And then, sumakay siya ng barko papunta sa isang lugar. It so happened, binagyo sila. And then, napadpad sila sa isang island. Now, on that island, merong tribe na kumakain ng tao. And then, ang nangyari, nadakip siya ng mga tribes na yun. Pero alam niyo, sabi niya pa rin, God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. And then, nung niluluto na siya, no? Inubaran na siya ng damit, okay? Nakita nila, putol ang kanyang daliri. Alam niyo ang ginawa sa kanya? Itinapon siya. Kasi pala yung tribe na yun, choosy. Hindi sila kumakain ng tao na mayroon kulang ang pati sa katawan. Amen?
give thanks to the Lord. For this is the will of God for you. Amen? Pag naputol yung dahil mo pala, kasi God is good all the time. Pero nakuha niyo po the point. Amen? Kaya every day, let's choose to be thankful. Amen? It is not a season for us na magparubo-rubo ka. No, yung maglungkot-lungkot ka because, ay, wala akong makanini. Ay, makanini. You always say God is good all the time. Amen? Pwede niyo po akong gawin is, you set an alarm in your phone. Let's say 3 times a day. And then that alarm will remind you na stop or pause and just reflect on how good God is. No? So set, and then ang tawag doon is gratitude alarm. Set ka sa phone mo, every time na mag-a-alarm yung phone mo, you will just say, thank you Lord for this. Babanggitin mo yung mga bagay na pinagpapasalamat mo sa Panginoon. Amen? Sabi ng Philippians 4, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Wala ka daw dapat ipag-worry, instead, ipag-pray mo ang lahat ng bagay. Tell God what you need and thank Him for all He has done. I read a verse in the Bible that says, Lord, even before I open my mouth, alam mo na kung ano yung sasabihin ko. Sabi ng verse ko na yun. Amen? Kaya, ano po ba yung mga bagay that we should be thankful for? Number 1, gift of relationships. Ano yung mga bagay na dapat natin pagpasalamat sa Diyos? Relationship. Pagpasalamat mo sa Diyos ang mga taong nilagay niya sa buhay mo. Amen? Sabi ng Philippians 1:3, I thank my God every time I remember you. Kapag po ba naalala mo yung nanay mo, tatay mo, nagpapasalamat ka ba kay Lord? Pag naalala mo yung anak mo, nagpapasalamat ka ba kay Lord? O sinasabi mo, sana'y na nakapera. O hindi ka siya sumagok. Sabihin niyo po ba ita? No, kaya yung mga kabataan, no? Lord, sana si Henry C. na lang po yung nanay, tatay ko. No, sana po iba na lang yung nanay, tatay ko. No, pero hindi po. No, pagpasalamat natin yung mga tao na nandyan sa buhay natin. Because without them, no, hindi po tayo magiging ganito. No, sino po tayo ngayon? Pagpasalamat natin yung nanay mo na laging nagsasabi sa'yo kasi wala nang magre-remind sa'yo, di ba? Kapag wala na siya. Pagpasalamat mo yung anak mo kahit matigas sa ulo dahil ang daming taong nag-desire ng magkaanak pero hindi magkaanak. Gumastos lang ng milyon, kaka-inject ng ano-ano sa katawan para lang magkaanak. Pero ikaw, praise God, every year buntis. Every year, joke lang po, anak. So, there's no perfect relationship. Imagine, no? Imagine, no? Dito sa church po natin, walang perfect na minister, walang perfect leader, walang perfect member of the church. Even mag-asawa, hindi perfecto ang mag-asawa. Imagine, kung lagi na lang may nagkamali, umaalis ka, siguro 100% ng mag-asawa, divorce na, or annulled na. Amen? Kasi kahit anong gawin mo, whether relationship ng mag-parent and anak, mag-asawa, magkapatid, there's no perfect relationship. Amen? Kaya po, regardless kung sino yung tao na yan na nilagay ng Lord sa buhay mo, ipagpasalamat mo na nandyan siya. Amen. I thank the Lord that you are here as my brethren. I thank the Lord for my husband. I thank the Lord for Mila and Dad Paul. Kasi kahit hindi na sila kumakain na dati, pinagpatuloy nila yung ministry, yung service nila, no? Tinaguyod nila yung church. That's why nakakilala po tayo. Amen po ba? Amen. Amen. They are not perfect. Kung hahanapin mo lahat ng mali nila, madami kang masasabi. But I thank the Lord because nagtsaga sila. That's why we are here. Amen. Amen po ba? Amen. Pasipitan niya ang dinala ni Mami lang. Ano? Mami, thank you na yung pagpapel mo.
May panyalimong pandesal. Amen? May po yung panyalimong palabok kita. Amen? I thank the Lord. I thank God every time I remember. Amen? Let's thank the Lord sa mga tao po nasa buhay po natin. Amen? Let us not just thank the Lord. Sabihin mo rin sa kanila, salamat na ikaw asawa ko. Salamat na ikaw ima ko. Salamat, di kayo kapatid ko. Amen? Amen. Salamat na ikaw tata ko. Nung marinya ang chat mo na mo. Kung nahihiya, voice message na lang. Maraming paraan. Huwag mo nang antayin na pag sa kabaw na doon ka maraming magandang sinasabi. Amen? Sabi ng Romans 10, verse 9 to 12, magmahalan kayo ng tapat. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. Huwag kayong maging tamad, kundi kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Verse 12, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, maggalak kayo, magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Amen? Kung papalitan mo lang yung pagreklamo mo ng pasasalamat, kaya nangyayari mo kapatid. Madalas, mali ang babae at hindi ulit nakakaral, complain. Sabihan ko ka rin mag-complain, kung taalon, munisipyo. Amen? Kasi po kung ang lagi dinideclare mo, yun talaga ang mangyayari sa buhay mo. Kung anong hinahanap mo, whether maganda o mabuti, siya talagang makikita mo kasi sabi ng Bible, seek and you will find it. Amen? Amen. Pwede rin po that we can serve someone. Alam niyo po ba that generous people are the happiest people? O tanggapan niya ka, aliwain joy, nakakakuha mo po ang niya ka. Ika nakit may hiling tao. Yan, nung malungkot ka, try to serve someone. Amen? By doing that, you also show gratitude. O nung ima ko yung laging pagluto na, tayo mo naman mo pagluto niya ima. Balik na naman bagya. Amen? Nung dati kang laging serve na inasawa mo, balik na naman. Amen? Alam niyo po kung meron lang contest na mauuso, sana yung blessing contest. What is that contest? Para ka ng blessing, hindi mo tumatawag. Yung magko-compete kayo, hindi yung pagalingan. Magko-compete kayo kung sino yung pinaka-madaming nabibless. Amen? Say thanks. Say thanks. No? Laging magpasalamat. Amen? Galatians 6:9, sabi po, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. How many of you agree that being thankful is a good thing? Amen? Kaya kasasawa. Sabi ng Henry. Amen? Kaya kasasawa magpasalamat. Amen? So that's number 1 point. Be grateful for your relationships. Pangalawa, be grateful for your health. The fact na ikaw ay nagising sa araw na ito, nakabangon, nang walang saklay, walang wheelchair, walang nag-a-assist sa'yo, is a blessing from the Lord. Amen? Kakagising mo, okay ka, alam mag-assist ka. Imagine, nung pati kayo pa mag-CR mo, di mag-assist ka. Mimigaw po, mag-books ka, kailangan mo natin mag-assist ka. Isn't it? It is a blessing that you are well able, that you are normal. No? Imagine kung bulag ka, wala kang sight. Gaano kahirap ang buhay. May nakamakapangilid, may nakamakapag-lipstick.
are still able, normal, nakakakilos ka, nakakagawa ka ng mga gawaing bahay, nakakapag-aral, nakakapunta kung saan mo gusto, that's a blessing from the Lord. Niya ako tangan na ikasipin mo, huwag malungkot ka. Amen? Alam niyo po, merong mayaman. No? Merong mayaman. He can buy anything. Everything na magustuhan niya. But, wala siyang panlasa. Thank the Lord, may panlasa ka. Nalalasahan mo yung tuyo. Yung itlog. Yung sinaan. Yung tindang. Amen? Eh, mayaman na yun. Kahit bilhin niya pa yung pinakamahal na steak, pinakamahal na pagkain, hindi niya malasahan. Amen? Kaya praise God. Amen? Praise God that you can walk. Nakakalakad ka ng normal. Amen? Imagine kung putol yung mga paa mo. Naka-wheelchair ka. Hindi ka na makakapunta kung saan mo gusto. Amen? Kaya praise God that you can walk. Kaya mo pumunta sa church. Amen? Amen. Kaya mo mag-share. Kaya mo pumunta sa cell group. Amen? Amen. Praise God that we have help. Dahil pa niyan yung multi-million pesos. Amen? Kaya po, let's honor our body. Sabi po ng word ni Lord, your body is the temple of the Holy Spirit. Nya, may mapasusan ng katawan mo, sinupan mo, alagaan mo, may pabrang mabulok. Amen. Honor your body because the Holy Spirit is dwelling in us. Amen. Inside of us. No? What else? What else can you do for your health? No? Strengthen your mind. Alam niyo po ba that being able to dream, to think, to plan is a blessing? Dahil meron po mga ibang tao hindi kaya mag-isip ng tama. But you can dream, you can think straight. No? Kaya po, you can thank the Lord for your mental health. Amen? And last, of course, you also need to grow spiritually. No? Reading your Bible, no? Reading the Word of God, attending the church, fellowship, no? Being part of a small group, no? Yung ating cell group, that's a blessing. Amen. Yung tao merong mag-pray para sa'yo, yung tao merong mangumusta para sa'yo, that's a blessing from the Lord. Amen. Amen. Kaya nga po, sabi niyang Psalms 118 verse 24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Kaya tayo'y magalak at magdiwang. Amen? Amen. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. No? Kaya nga po, pagpunta mo pa lang dito, talagang hype ka na. Excited ka na magpuri. No? Hindi na kailangan mapatid na ugat ng song leader para lang sabihin, pumalakpak po tayo! Hallelujah! Taas po natin ang ating mga kamay. If you have a thankful heart, that's natural. Amen. Ang puso mo pagpasalamat. Amen? Wala mo may nabutang loto. No? Amen? Dahil mo pa ang nanalo sa loto dapat. Amen? Because in other parts of the world, wala po sila ng ganitong klase ng kalayaan na i-pursue their relationship with Jesus Christ. Kailangan pa nilang magtago, no? They cannot share freely that they are Christian, no? Because their life is at risk. Pero tayo po, no? Let's thank the Lord, we have this freedom. Malaya kang dalhin yung Bible mo kung saan. Malaya kang magpuri, mag-worship. Amen? And third, no? So first, how to show that you are grateful. No? Things that we should be grateful for is our relationships. Pangalawa, our health. Pangatlo, our career. No? Magsaya ka kasi may trabaho ka.
Amen? Hindi mo pa man siguro meron kang inaasam na mas magandang trabaho, mas mataas yung sweldo, but the fact that you are not unemployed, no? Dapat magsaya ka. Amen? When God created Adam, He gave him a job. No? Madalas, ang akala natin, parusa ang nagtatrabaho. O kaya, it is a curse na magtrabaho. Diyan ka po nagkakamali, kapatid. Kasi mismo ang Lord nagbigay ng trabaho kay Adam. Ang sabi niya sa Genesis 2:15, no? Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya, who is Adam, so si Adan, para mangalaga nito. No? So in English, work it and take care of it. So yun yung trabaho ni Adan. No? Sabi ni Lord sa kanya, malaya kang kainin ang lahat ng mga produce dito sa Eden. No, your job is to take care of the animals, the garden, no? So, yun yung trabaho niya. No? So, kaya nga po, sa atin mga kapatid, working, no, is not a curse. Okay? Sino po dito yung nagsasabi, hey, lunis na naman, mag-obra na naman. Sino po dito yung merong sinasabing ganon? Hey, abak na naman. Amen? Work or job or having a career has been here since the book of Genesis. No? So tayo lahat po, no, ay nag-work. No? Kung ikaw ay estudyante, you are also considered as working. Ang full-time job mo ay pumasok sa eskwela at mag-aral. If you are a housewife, meron ka ng trabaho. Your full-time job is to take care of your family by doing the chores or gawain sa bahay. At kung ikaw naman ay breadwinner, whether you are a woman or man, ang iyong full-time job ay mag-provide para sa pamilya mo through your work or through your business. Amen? So kahit ano man, ang occupation mo, be thankful to God. Amen? Ate Wilma, tinuturuan mo ba kami maging poor mindset na trabaho na lang ang aming gagawin, hindi na kami mag-business? Hindi po. Ang sinasabi ko is that kung ano yung meron ka ngayon, pagpasalamatan mo habang kinukuha mo yung goal mo. Hindi yung nag-aabot ka ng panibagong goal pero puro ka complain where you are right now. Amen? Hindi po ganun yung kalooban ng Lord sa atin. No? Be thankful that you have a job. Pag-pray mo yung boss mo. Pag-pray mo yung kumpanya mo. Pinag-pray po ba natin kung saan tayo nag-work? Pinag-pray po ba natin yung ating mga kasama sa trabaho? Amen. So, kailangan po, no? We must be thankful. Let's pray for them. Let's pray for our company. No? Nilagay ka po ng Lord dyan to be a light. Kung pangit yung sistema dyan, nilagay ka ng Lord para pagandahin mo yung sistema dyan. Amen. Let's be thankful, no? Kasi yan po yung ginagamit ng Lord to provide for our family. Sabi po ng Colossians 3:17, at anuman ang ginagawa nyo, sa salita man o sa gawa, gawin niyong lahat bilang mananampalataya ng Panginoong Jesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. No? Kapag po tayo ay pumapasok sa trabaho, sa school, o kung ikaw ay nasa bahay, hindi mo hinuhubad ang pagiging Kristiyano mo. Ang sabi niya dito, lahat ng ginagawa mo sa salita at sa gawa, it is for the Lord. Amen? Yung every task mo, every assignment, every duty mo, ginagawa mo yan in the name of God. No? Kung meron kang boss, ang pinaka-boss mo ay si Lord. Pag na kumukuha ka ng clip, bond paper, nakikiprint ka ng libre, nang walang paalam sa boss mo, nangungupit ka, nakikita yan ng Lord. Amen. Wala pong ganun dito. Amen? Amen. So mga kapatid, those are some things that we should be thankful for. And last, na dapat tayo ay magpasalamat is to our finances. Gaano man kaliit, gaano man kalaki.
Sabi ng Santiago, verse 1:17, or James, chapter 1, verse 17, lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos, na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen. Lahat daw po ng, in English ang ganda eh, every good and perfect gift comes from the Lord. So lahat daw ng mabubuting regalo na meron ka sa buhay mo ay galing sa Panginoon. Alam niyo po ba in the Bible that out of the 39 parables na share ng ating Panginoong Jesus, 11 ay patungkol sa money. And there are over 2,000 verses about money in the Bible. No? So, hindi po masama ang pera. No? God knew. No? Alam na po ng Diyos that we need money during our time. We need provisions. No? Kaya nga po binigay niya itong mga word na ito, passages, parables, para po mag-guide tayo about sa pera. No? Kaya nga po, di ba, sabi ng Deuteronomy 8:17-18, ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan to get wealth. Amen. Kaya nga po mga kapatid, yung meron po, yung tinatawag na conveniences na meron po tayo ngayon. Di ba? Kung papakinggan mo yung storya ng ating mga lolo, lola, nanay, tatay, no, sabi nila, bayo kayo makapagluto, ha? Mamupukir pa na, mga wakil ang panggato, manong kanyan. Sila nila pa, dahil kayo makapagluto. O ngayon po, isang plate na lang, di ba? O kaya isang saksak na lang ng rice cooker. Di ba? You can already cook rice. No? So, thank God for those simple things na meron kang ganung klaseng convenience. O dati, yung mga naglalaba, pupunta pa ng ilog, doon maglalaba. Napakahirap maglaba. But now, we have hindi lang manual washing machine, but automatic washing machine. Minsan, isasampay mo na lang. O kaya, minsan, itutupi mo na lang. Amen. Diba? So, these are our conveniences na meron tayo sa buhay natin ngayon. Amen. Meron kang malinis na tubig. Hindi ka na mag-iigib sa balon para lang makaligo. I-open mo lang yung faucet. Meron ka ng clean running water. Amen. Di mo ba namin natin blessing? If you will just learn how to count on our blessings, magiging walang magkapakaya. Meron kang magandang damit. Hindi lang isa yung damit mo. Meron kang madaming bag. Sa baros mo, ilan? Nasisira na nga lang, nababagbag dahil sobrang dami, hindi mo nasusuot. Amen. God is good. All the time. God is good. Amen po? Amen. Amen? Amen. Kaya nga po, this season of Advent, hindi lang hope ang meron ka dapat, kapatid. But yung puso mo dapat puno ng pasasalamat sa Lord. Because our God has been so good for us. No, hindi lang for the whole year of 2024, but hanggang sa ngayon na edad mo, the Lord has been so faithful. Amen? Sabi po ng Hebrews 13, verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Hindi sinasabi ng verse na ito na dapat wala kang pera. Ang sinasabi niya, dapat wala kang pag-ibig sa pera. Pwede kang magkaroon ng ilang milyon pero wala kang pag-ibig sa pera. Pwede kang magkaroon ng 1,000 pero puno-puno ka ng pag-ibig sa pera. Amen? Ang sabi dito, learn how to be contented with what you have. Kasi sabi, anong dahilan? Because, kaya bento mo yan, Lord. Never will I leave you, never will I forsake you. In prayer ko po, balik kalong Valdiene. Kaya galagang taga-Truba in San Fernando. Ilang piyak masayang Christian. Amen. Amen? Amen. 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 Dito po ako magtatapos on
in connection with Hebrews 13:5. Ang sabi ni Apostle Paul, at hindi lang yan, para sa akin ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan ko lang si Kristo. Amen? Yan po yung Philippians chapter 3, verse 8. No? So, Filipos chapter 3, verse 8. Sabi niya, ala na akong kwenta ka na ako yung bagay-bagay. Basta hindi ako yung Kristo, masaya na ako. Amen? Amen. O tama po kaya ang Kristiyano? At yung Kristo hindi tamo. Amen? O malungkot ka. Uli na lang ang pera. If we will just have this kind of attitude, sabi na, bonus na ako ngayon, basta ko na ako yung Kristo. Okay na ako, anong Apostle Paul? Paul was not after the blessing, but he was after the blesser. Madalas, daramdaman ko, sasabihin ko, kaya na ako simba, wala namang pangamagbayo. Wala namang pangamagbayo kay biya ko. Nakarinig na po ba kayo ng gano'n? Parehas po! Kaya na ako sisimba. Kapatid, kapag gano'n yung motive mo, you are after the blessing. You are not after the blesser. Amen? Pag-pray mo, Lord, give me a seeker heart. Yung isisik ko si Lord, hindi yung kanyang kamay. Amen? Sabi ng Lord, seek the face of God, hindi seek the hand of God. Madalas, ito yung sinisik natin, no? Yung parang magmabudget siya sa buhay natin. Sprinkle, okay na lahat. May kotse ka na, may house ka na, nandiyan na lahat ng goals and dreams mo. Thinking. Hindi malamot ang Lord. Hindi niya ipagkakait sa atin lahat ng kailangan natin, sabi ng Bible. At higit sa lahat, hindi mahirap ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Just say it and it will be done, ang sabi ng Bible. But kapatid, kung mali yung motibo ng puso mo, puro give me, give me, give me, give me. Di ba may kantang, give me, give me, give me, give me. Baka ganun ang tinsang mo. Pero dito sabi ng Apostle Paul, no? Basura lang ang lahat ng ito. Makamtan ko lang si Kristo. Meron ka mga ganong klaseng puso, kapatid. Makamtan ko lang si Kristo, okay na. Or, makamit ko lang yung bahay ko, Lord. Okay na ako, doon pa lang magpapasalamat. Thank you, Lord, hallelujah. Doon pa lang magsaserve sa iyo, Lord. Basura ang lahat. Makamtan ko lang si Kristo. Paul made Christ his greatest treasure. Tanong, anong greatest treasure ng buhay mo ngayon? Anak mo? Trabaho mo? Bahay mo? Kotse mo? What's your greatest treasure? Ano yung takot ka na mawala sa buhay mo? Yun yung greatest treasure mo. Ang daming tao takot mawala ng pera because those are their greatest treasure. Amen. Pumapasok po ba ito sa puso niyo, mga kapatid? What is your greatest treasure? Nawawalan ka na ba ng papuri because hindi mo nakukuha yung prayer mo? Yung sagot sa prayer mo? What is your greatest treasure? Yung hindi mo kayang iwan, hindi mo ayaw mong mawala. Abraham was tested. Sabi ng Lord sa kanya, ialay mo yung pinakamamahal mong anak. Anong ginawa ni Abraham? The next morning, napakaaga ng gumising. Malay natin, baka hindi na siya natulog. Inantay niya lang yung mag-umaga na. Okay? Pa-umaga pa lang. And then, he obeyed the Lord. Naglakad siya for 3 days doon sa lugar kung saan sinabi ng Lord
At inialay na yung kanyang anak. But God was so faithful. He provided a sacrifice. Tines lang ni Lord kung Abraham, ano ba to? Mas mahal mo ba yung anak mo na inantay mo for 25 years? Or ako na Diyos mo? Alam niyo mga kapatid, dadaan po tayo sa ganyang klase ng testing. Kung kailan papapiliin tayo ng Lord. Yung bang pinaka-tinetreasure mo ngayon o ang Panginoon. Sana po matagpuan tayo ng Lord na ganito yung attitude natin, kagaya ni Apostle Paul. Na sabi, basura ng lahat. Makakutang mo lang si Kristo. Aral si Paul. Nag-aaral siya sa pinakamagandang school, pinakamatinding teacher because he was a Pharisee. But of course, para makapag-aral ka, para sa isang magandang aralan during that time, dapat meron ka pera. Right? Pero sabi niya, all the connections, all the knowledge na meron ako, basura na natin. Basta makamtan ko lang si Kristo. Kapatid, are you after the blessing of God? Or you are really after God? Amen? That's why, kapatid, this is just a reminder for all of us this morning. Magkaroon ng puso mapagpasalamat. Kasi nasa iyo na yung greatest treasure living inside of you. And that is our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Salamat. Hinili tayo ng Lord. Sabi ng Bible, hindi ka ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa iyo. That's why nandito ka. You are experiencing the love of God. No? Tinuring kang anak ng Panginoon because binigyan ka ng faith ng Holy Spirit na maniwala kay Jesus Christ. No? Kaya nga po kapatid, kahit na meron kang pinapangarap, alam ko marami po tayong goals, no? Parating ang 2025, nagpaplano tayo ng mga gusto nating mangyari in the future, no? Marami tayong pinapangarap. Okay yan. No? Pero habang ikaw ay nangangarap, kapatid, dapat meron kang puso mapagpasalamat dahil nasa iyo na yung greatest treasure. Kung makuha mo man yan, bonus na lang yan. Kasi yung greatest treasure nasa iyo na, who is our Lord Jesus Christ. Amen? Let's all stand and let us pray. Nag-bless po ba kayo? Amen. Amen? So, yung title po ng message natin is How to be Grateful for Your Life. Amen? So, learn to count your blessings. Amen po ba? So, palapakan po natin ang Lord. Hallelujah. Mag-give mo yung best sa palakpakan sa Lord. Because it's been so good sa ating mga buhay. Amen? Hindi po matatapos ang 2024 na rugu-rugu ka. Amen? Simula ngayon, no? Papunta ng 2025, you will be excited, you will be hopeful, you will be full of thanksgiving. Amen? Kaya, pag-isip mo, no? Thank you, Lord, na happen. Balang tulog ka, balang talakad ka. Every actions, no? You just say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen? Amen. Thank you, Lord. Thank you for the people, Lord, na nasa buhay po namin. Come on, just say their name. Salamat, Lord, sa mga tao na nasa buhay po namin. Mga kapatiran namin, sawa, anak, okay, mga apo, lahat, Lord, ng mga tao, kaibigan na meron po kami. Maraming salamat. Dinala mo sila sa buhay namin, Lord God, upang bigyan ng dagdag na saya ang aming po mga puso, Lord God. Salamat. Salamat, Panginoon, Lord. Salamat in every circumstances, Lord. In the good and in the bad. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, on our health, salamat, Lord. Normal kami. Malakas po kami. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa bahay namin, Lord. Salamat, meron kami maayos na tirahan, maayos na higaan. Salamat po, Panginoon, nakakain kami. Even more than 3 times a day, Lord God. Maraming salamat po, Lord, sa kaloob mo, Panginoon, sa buhay po namin, Lord God. Salamat sa
aming mga trabaho, sa aming mga boss, sa aming kumpanya, kung saan po kami nagtatrabaho. Maraming salamat po, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At higit sa lahat, maraming salamat po, Panginoong Jesus. Ikaw ay dumating dito sa lupa upang bayaran ang aming mga kasalanan at i-restore kami sa iyong kaharian, Panginoon. Binigyan niyo po kami ng relationship sa inyo. Maraming salamat po. Tinawag niyo kami mga child of God. Salamat on this wonderful relationship, O Lord God. Tawarin niyo kami, Lord. If there are times, nineglect namin yung prayer life namin, nineglect namin yung aming relationship sa inyo, that we have been so focused, Lord, on these material things, on other things, Lord, other concerns. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. And right now, Lord, we just receive your forgiveness. Alam po namin na mahal niyo kami, Panginoon. Salamat po, Lord. Sa bukas na kamay, Panginoon, na lagi pong tumatanggap sa amin. Salamat po. You are our Father. Come on, just thank the Lord that He is your Father, that He is your Lord, that He is your Savior. Come on, just thank the Lord. Binigyan ka niya ng walang hanggang buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Salamat. Hallelujah. Give thanks. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. We will count our blessings, Lord. Kaya kami magparugurgo, kaya kami ma-depress. But Lord, balutan niyo ang pasasalamat ng puso ni Lord God. Because our God is faithful. Our God is good all the time. Hallelujah. Salamat po, Lord. For our church, Lord, na nagpapatuloy because of the workers, Lord, na nagsusupport dito, nag-volunteer. Salamat po, Panginoon, for the life of Villanueva family, Lord God, na nagpatuloy ng taguyod ng gawain na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, for the ministers that you have used, Lord, sa gawain po na ito para kami ay malapit sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Kila Pastor Lothar, Pastora Janet, Lord, all the pastors of True Vine, salamat. Even the people na nag-invite sa amin, Lord, that's why now we have a relationship sa inyo. Maraming salamat sa kanila, Panginoon. Bless these people, Lord God. We bless them right now through our prayers, Lord God. Salamat sa aming mga kapamilya, Lord, sa buhay. Maraming salamat. So, oras na ito, if you have your family, makita niyo po sila, and just thank them. Na sila yung kapamilya mo, sila yung asawa mo, nanay mo, tatay mo. Come on, don't be shy and just thank the Lord. Just thank the Lord. Kung wala yung kapamilya mo dyan, kapamilya natin, just thank the Lord. Hallelujah. Nakasawa mo sila. Just thank the Lord. Kahit matigas sa ulo niyan, just thank the Lord. Kung wala yung kapamilya mo, lapitan mo yung kapamilya natin sa church. Lapitan mo si Pastora nila. Come on, just thank the Lord. Thank our spiritual parents. Thank the Lord. Just thank the Lord for their life. Hallelujah, Lord. Salamat po, Holy Spirit. Praise God.
Amen. Kaya, hanapin ang Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen. Sige po, let's go now to our offering. It's offering time. Let's get our envelope and let's just pray to God. No? Pasasalamat sa Lord na binigyan niya po tayo ng kakayanan to get well. No? So, patuloy po tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Pagkilala na lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon lamang. Amen? Sige po. Tayo po ay manalangin. Father God, salamat po sa kakayanan na pinagkaloob mo to get well sa iyong mga anak. Patuloy mong dalangin at dinideklara sa kanila. Pagdalay niyo pa yung kanilang wisdom, knowledge, and ability to gain love for God. I pray na patuloy na pasaganahin mo ang aming mga buhay, Panginoon. Hindi dahil mahal namin ang pera, kung hindi, we want to use money to bless other people, God. Lord, bless us to be a blessing, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Lord. Pagpalain mo lahat ng mga nagtatapat sa iyo. Siksik, tiglig, at maapaw. Ito po ang aming panalangin. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Again, our Christmas party and Thanksgiving is on December 22. Sa mga hindi pa po nakapag-bunot ng monita at monito, mag-iwan po kayo. Opo, yung mga absent last week, no, na wala pang exchange gift, meron po tayong papel na figure out para po kayo ay magkaroon ng exchange gift. And then, again, magdala po tayo ng ating mga salo-salo on that day na pwede po natin i-share sa ating mga kapatid. Okay? Yes po. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at gawin ang blessing ni Manila or ni Lord by the declaration of Manila. Pakabuti ni Lord. Amen. O, sabi ng salita ng Panginoon bago natin talagang tandaan po natin ito. No? So, Psalms 7:17, sabi, I will give thanks to the Lord because of His righteousness and will sing praises to the name of the Lord Most High. Kapag tayo nagpapasalamat sa Panginoon, mapapaawin po tayo sa Panginoon. Amen? And the Lord is my, sabi pa, this is the 2 Chronicles. Ano yung ang ganda na sinabi doon? No? Sabi doon, give thanks to the Lord for He is good. His mercy endureth forever. Amen. Kaya lagi po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. In everything, give thanks for this is the will of God. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumaan yung lahat. At ang pakikipisan ng banal na Espiritu. The Lord bless you and give you. The Lord make His face shine upon you. And be gracious unto you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, everybody say, Amen.